Eto, good news muna tayo. Meron na pong inirekomenda at meron na pong pinag-usapan si Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government at si Pangulong Marcos bago pa man nagpunta ang Pangulo sa Malaysia para doon sa APEC o ASEAN Summit kung sino ang itatalagang PNP chief sa opisyal na pagreretiro at pag-alis ni General Marbil by July or June 7. Next week na yan lapit na. So ayaw palang hong pangalanan ni Secretary Remulla dahil siyempre respeto si Pangulong Marcos o ang Malacanang ang maghahayag ng pangalan. Pero tinitiyak ni Remulla na mayroong magandang record ang napili o pinili ng Pangulo na susunod na PNP chief. Naku, kaabang-abang sino kaya ito? Pinyong mga gunita merong mga 3-star general na mga kandidato, merong major general na kandidato, at ang major general dyan ay yung director ng CIDG na si Major General Nicolas Torre. Hindi ko sinabing siya na. Isa lang siya sa mga candidate. Ngayon, ang sinasabi ni Secretary Remulla, merong magandang record sa pagiging PNP official at siyang pagkakatiwalaan at pinili na ng ating Pangulo. Kung sino yon, abangan nyo. I-a-announce yan sa lalong madaling panahon sa susunod na mga araw. Siyempre, before dumating yung June 7. Kasi si General Marbil ay na-extend lang hanggang June 7. Kasi ang talagang kanyang retirement ay noong March 7 or first week ng March dapat retirado na siya. Pero ini-extend ng Pangulo dahil nga tayo ay nagkaroon ng eleksyon. Ngayon tapos ng eleksyon, ayan, papalitan na talaga siya. Kung sino yan, kaabang-abang talaga. Samantalang isang good news pa rin, 911. Bubuhayin po ng ating kapulisan at DILG dito sa Metro Manila at gagawin ito nationwide. Ang plano pala ng DILG at ng PNP, alisin na yung mga local direct line. Isa na lang, 911. In case of emergency or bilang pagresponde sa pangailangan ng mamamayan ang gagawin ng ating kapulisan. In 3 minutes, ang ganda sa loob ng 3 minuto. 3 minuto ay nandyan na ang responde ng ating kapulisan sa pangailangan ng taong bayan sa magitan ng 911 na magsisimula dito sa Metro Manila. Kasi dito ngayon, sa kasalukuyan, bawat city dito sa Metro Manila o kahit sa mga probinsya, may mga kanya-kanyang numero para sa response at pang-assistance ng ating mga mamamayan. Ngayon, pag-iisahin na lang. Magsisimula ng Metro Manila at nationwide na 911. Ayan ang pinakamaganda. Halimbawa, may kayong kailangan ng police assistance o Bureau of Fire Protection or ambulansya o kung ano man kailangan nyo. Tatawag lang sa 911, 24 hours, may sasagot at meron darating. Ang gandang programa ito. Gusto ito ni Pangulong Marcos kaya ipapatupad ng DILG Secretary at ng PNP at nung lalo na yung susunod na PNP Director General. So, ibang galaw ito. Positibo ito. Suportahan natin. Ito yung programang makakatulong sa lahat. Hindi pinipili sa mga programa ni Pangulong Marcos at ng gobyerno ang kakampi lang o yung naniniwala sa kanya. Hindi. Lahat ng kanyang mga programa ay para sa lahat. Kahit nga yung tungkol sa ayuda, tungkol sa pagbibigay ng tulong, hindi naman pinipili yan. Kahit nga Duterte, maka Duterte pa yan o kahit na anong grupo yan, tinutulungan. Yan po. Tungkol sa pabahay, tungkol sa pagbibigay ng lupa, tungkol sa ayuda, tungkol dito sa ganitong mabilis na response or police assistance, 911, para sa lahat yan. Ayan, wala tayong magawa kung ang tingin ng iba ay laging negative, bahala sila dyan. Pero ngayon, seryoso, lalo na ngayon na magkakaroon ng revamp, reshuffle, pagbabago sa gabinete, seryoso na nga po. Dito sa natitirang 3 taon, term ni Pangulong Marcos hanggang 2028. Ang harapin, dati namang hinaharap na, palalakasin pa para maramdaman ng masang Pilipino. Yan ang mensahe ng Pangulo Kaya gusto niya ang pagbabago sa gabinete dahil baka hindi nakakarating yung gusto niya mangyari. So ngayon, isa lang ito
sa makakatulong ng malaki ang 911 project sa Metro Manila at sisikapin na umabot ito sa mga lalawigan. Ano ang inyong masasabi diyan? Di ba? Ayos. Naku, balikan ko lang sandali yung tungkol sa meron ng napili. Naku, kung ikaw yung napili, talagang excited ka na. Kung ikaw naman yung kandidato na hindi mo alam kung sinong pinili, excited ka rin. Pero siguro, more or less, yung mga nag-apply or nag-isip na siya ay kasama, lalo na po yung mga Lieutenant General, kasi parang automatic na yung Lieutenant General, 3-star General sa pulis, laging nagiging kasama sa mga kandidato for PNP Chief. Yung mga Major General, 2-star General, kuminsan yung mga yun, wala siguro. Pero sa kapangyarihan ng Pangulo, kahit 1-star lang, pwede niyang gawing PNP Director General. From 1 to 4-star General, kayang gawin ng Pangulo yun. Legal na legal yan. Kaya ho, hindi lang yung 3-star General, Lieutenant General, ang siguro excited or nangangamba kung sino ba ang pinili. Palagay ko may idea na sila. Kung mayroon mang Major General, 2-star, na posibleng pinili na o napili na, ay mas excited yun. Kasi po ang pagiging Director General o PNP Chief ay napakalaking posisyon at napakalaking responsibilidad sa bayan. Kasi nationwide yan. Luzon, Visayas, Mindanao. 110 to 115 milyong Pilipino ang bibigyan mo ng proteksyon. Kaya nga ang PNP, to serve and protect, 24/7 yan. Katuwang ang ating military at iba pang law enforcement agency sa investigation. Pero sa to serve and protect, police ang nangunguna. Kasi ang police parang civilian in character para pagtulong sa mga nangangailangan. So, sino kaya yan? Pero mas maganda siguro yung mamumuno sa ating PNP, yung tatagal ng 2 taon o higit pa. O kaya maka3 taong PNP chief. Para yung mga program consistent, tuloy-tuloy. Kasi kung halimbawa PNP chief, after 6 months papalitan, after 1 year papalitan, di ba? Parang mabibitin lang. Pero kung ang ipapalit na PNP chief ay aabot hanggang sa matapos, kung hindi man matapos yung, halimbawa ay after 2 years ay magre-retiro na, after 2.5 years magre-retiro, pwede nang i-extend ng Pangulo yan. Kasabay na kanyang pagbaba sa 2028. Pwede ganun. Kasi ang matagal na paghawak ng PNP chief na karapat-dapat at katanggap-tanggap sa tao, pinanghihinayangan pag maaga nagretiro. Pero kung hindi na gaanong kilala at sila ay nadidismaya sa maaaring performance o galaw, inip na inip naman silang magretiro yan. Kaya sana ang ilagay ng ating Pangulo, dahil hindi naman natin alam kung sino talaga, ay yung ikatutuwa ng majority ng Pilipino. Yung katanggap-tanggap ng majority ng Pilipino. Sana at alam nyo ng Pangulo kung sino. Abangan, kaabang-abang. Kasimbilis siya ng 911. Ang kasimbilis din ng pag-response o pagtanggap ng mga Pilipino pag ang kanilang gustong maging PNP chief, ang siyang mapipili ng ating Pangulo. Please like and share. Subscribe kung hindi pa.